Samot-saring isyu ang hinaharap ng bayan at ng Commission on Elections sa darating na halalan. Ano ang paghahandang ginagawa ng Commission on Elections? Alamin natin kay Chairman George Erwin M. Garcia. Magandang araw, sir. Magandang araw po, Ma'am Malu, at magandang araw din po sa mga kababayan natin. Si Sir po, alam nyo na, batikang lawyer ng lahat ng klase ng mga politikong tumakbo, nanalo, natalo, etc. At siya rin po ay naging dekano ng College of Law ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Naging pro bono anchor para magpaliwanag tungkol sa batas sa UNTV. So, umpisa na tayo, sir. Kayo daw ay may 49 offshore accounts sa Cayman Islands. Sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, ano po yung status dito? Ma'am Malu, actually 51 po yun sapagkat Dagdag. 49 yung unang sinabi, pagkatapos yung pangalawang press conference ay may dagdag na dalawa na Oh, actually po tayo nakapagpatunay na yung mga accounts na yan ay fake, spurious at hindi po totoo. Alam niyo po yung mismo mga bangko sa Korea, 6 na bangko po yun ang nagsabi na ito ay mga peking accounts. Yung po namang mga local banks dito sa ating bansa, 6 na bangko rin po yun, nagsabi lahat walang ganong klaseng account at the same time walang ganong klaseng transaksyon at walang ganong klaseng pangalan po sa pangalan ko. At inaakusahan din po ako, Ma'am Malu, na may mga ilang properties abroad katulad sa Amerika, katulad sa Amerika, sa Singapore at iba pang bansa. Ako po kasi, Ma'am Malu, ay hindi pa nakakarating sa Amerika, wala po akong visa doon. Dadalawa lang po ang visa ko sa aking buhay and therefore, doon sa mga inaakusa ko po sa akin na mga accounts sa iba't ibang parte ng mundo na kakailanganin ng visa, mukha pong napaka-imposible sapagkat base sa pagre-research po natin, para makapag-open ng account, kinakailangan personally present ka. At the same time ay kinakailangan may visa ka para makapunta ka po doon. So paano po ako magkakaroon ng account sa Amerika o kaya po property sa Amerika sa lugar na hindi ko pa napupuntahan? Wala naman po okay. kasi akong American dream. So again, nakakalungkot pero tinanggap ko na lang po yan na parte ng isang nasa pamahalaan. At sabi ko nga po, Ma'am Malu, wala akong intention mag-file ng kahit na anong kaso sapagkat ipagpapadyos ko na lang po yan at magdo-double effort na lang po ako sa pagtatrabaho sapagkat diyan na lang po babawi para magtiwala pang tuloy-tuloy ang sambayanan. Okay. Pero dalawa yata yung inyong mga nag-aakusa, no, sa Congress. Ang dati ring congressman na si Erice, meron din daw siyang Bahamas files. Parehas po yung content nung pong mga laman ng mga bank accounts at saka account number ng mga peke. At the same time, yung po sa isa may dinagdag lang yung una, yung sa isang kongresista, wala po siyang local accounts, lahat foreign. Talaga Mm. pong intentional na tinanggal yung local accounts kasi napakahirap nga namang mag-verify ng foreign accounts eh. Yung sa dito po sa pangalawa, doon sa dating kongresista, meron na pong local accounts. Ayan, diyan po ako talagang natuwa kaagad, Ma'am Malu, sapagkat at least may pagkakataon ako ma-verify kaagad. At yun na nga po, na-verify natin na sinabi mga peke yung accounts na yan. Nag-issue po kaagad ako ng absolute waiver nitong lahat ng mga accounts na minimension kung akin talaga yan at ako po ay lumiham sa Anti-Money Laundering Council kasama na rin sa National Bureau of Investigation upang maimbestigahan maimbestigahan akin ba talagang accounts yan, ano ang circumstances sa pagbubukas ng accounts na yan, ano ang history ng mga accounts na yan. At ako po yung nag-issue rin ng pinanumpaan na salaysay upang kahit paano mademanda ako ng perjury kung ako po yung Mm. nagsisinungaling. Ngayon, pwede ho natin kasing i-concede na matalino kayo, matalino tong dalawang nag-aakusa sa inyo, pero parang yung allegations ay napakalaki. Pero meron kayong, sinabi nyo nga, pina-waive ninyo yung bank secrecy on your accounts at naklaro kayo ng NBI, AMLC. Pero ano ho ba yung nasa likod nitong akusahan na to? Na parang meron ho bang na-discover kayo? Who's behind it? Why are they needling you? Ano ho yung dahilan? Alam niyo po, Ma'am Malu, yes po, may mga nadiskubre tayo at meron man pong akong naisapubliko nung nakaraan. Pero alam niyo po, sa kasalukuyan, kung sino man po yung mga nasa likod, hindi ko na lang po talaga papansinin, Ma'am Malu, sapagkat ang paniniwala ko po, nung una akala ko talagang directed sa aking pagkatao, sa aking puri, karangalan, pangalan, at yung pagbabato ng putik. Subalit sa bandang huli, nung nilay ko yung lahat ng mga bagay na nangyari, lumalabas, Ma'am Malu, against the integrity ng Commission on Elections po yan eh. Kasi nung unang akusasyon, isang opisyal ng COMELEC, wala pong Correct. binanggit na pangalan. Kaya po ako'y kaagad na lumantad at
at sila nagsabi, ako po yun sapagkat yung binabasang mga accounts, yung listahan ay meron po akong kopya nun. Nabigyan din po ako ng kopya and therefore, kung hindi po agad ako nagsalita, Ma'am Malu, di isipin niyo po, buong COMELEC ang paghihinalaan. Kasi kahit sino opisyal namin paghihinalaan, hindi ko papayagan ng gano'n sapagkat alam niyo po, balewala ang aking pangalan, balewala po ako dito. Pero yung COMELEC, kinakailangan intact ang integridad niya, lalo pa at papalapit na ang 2025 national and local elections. Ang aligasyon ho, parang kung sinuri ninyo yung datos, parang lahat ba nung datos mali? Pero sabi nila, meron yatang ilang tama tulad ng home address ninyo. Ay opo, eksakto po yung home address pero doon po sa nilantad na na address po may nakalagay po after na Makati City may comma at may nakalagay po KY. Alam niyo po ang KY Kentucky USA po yun eh. Yung po ang pinaka code ng state ng KY Kentucky. Ibig sabihin, parang pinalabas na yung address ko ay nasa Kentucky para lang madepositohan ng pera. Para lang palabasin na ako inaandun sa Amerika. So, alam niyo po nakakalungkot dahil again, after na Makati City, wala na po dapat na KY. Pero Mm. yun po hindi pa masagot hanggang ngayon. Bakit ako nilagyan ng KY? At binigyan pa rin po ako ng Social Security Number ng Amerika. Alam niyo po, ang meron lang Social Security Number ay isang American citizen o kaya naman permanent resident ng Amerika. So again, wala po akong visa doon at hindi pa ako nakakapunta sa kahit na anong teritoryo ng Amerika. Okay, o may working visa, ano po? Bakit ho kayo lang ang pinupuntirya? Sabi niyo, dungis ito sa dangal ng COMELEC, pero yung iba hubang COMELEC commissioners, hindi nasasabit sa mga aligasyong ito. Alam niyo po, Ma'am Malu, yun nga po ang nakakalungkot, parang hindi man lang ako ni-research. Hindi ko naman sinasabing sana yung iba na lang, bakit ako? Okay na lang po siguro kahit na lang ako, wag na lang sila. Kasi nga po, ako naman, kaya ko naman pong maidepensa dahil malinis naman po ang aking konsyensya. At kapag ka naman nagsasabi ka ng totoo, wala naman sigurong kasamaan ang pwede pong manaig sa iyo. Ah, siguro nga po dahil sa ako ang pinuno ng komisyon, ako ang tumatay yung tatay dito and therefore kapag ka naman binato mo ang tatay at ang tatay ay nasaktan, o di damay ang buong tahanan. Siguro po ganun ang perception po nila. Kaya lang, sana man lang na-research mo lang nila ang aking pagkatao. Alam niyo po, Ma'am Malu, masaya na po akong nasa bahay lang kapag kami walang araw na walang pasok upang manood lang ng Netflix. Ibig sabihin yun na po kaligayahan ko, ni hindi po ako gala na tao dahil hindi ko po kahit nung maliit pa kami, dahil mahirap lang naman kami, hindi ko po naranasan yung pakalat-kalat, paggalagala, lalo pa yung pupunta sa abroad. Okay. Pero sabi nila, kayo'y batikang election commissioner, ano, at election lawyer. So, you would not have done things like this kung talagang meron mang konting katotohanan dun sa aligasyon, di ba? Parang you would have known. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct, etc. Tapos pati lifestyle check. So, parang what happened? Why are they targeting you? Bakit parang tipong medyo crazy big allegations? Siguro po pagka na-trace natin, Ma'am Malu, yung mga kung sino talaga yung nasa likod, magkakaroon ng konklusyon kahit mga ordinaryong mamamayan kung bakit ako ang pinuntirya. May mga naging bagay kasi ng mga pangyayari na nangyari bago yung kami nagkaroon ng procurement at mukhang doon matetrace ang lahat. Yun Okay. po, hindi ko talaga masasagot, Ma'am Malu, kung bakit ako ang pinuntirya. Hanggang ngayon, ang gusto ko lang po sabihin sa mga kababayan natin, ako naman po ay maganda ang aking kinikita rin o ako'y nagpa-practice, di hamak naman po kumpara dito sa pamahalaan. Hindi po ako pumasok dito para magnakaw o gumamit ng pondo ng sambayan. Yan po ang hindi ko gagawin. 35 years po ang tatay ko at nanay ko. Ang tatay ko sundalo, nanay ko teacher. Ma'am Malu, sa paglilingkod sa pamahalaan, kahit isang kaso wala pong na-file sa kanila, wala Okay. pong history, kasaysayan, sisirain ko ba naman ang pangalan nila? Di sana mag-practice na lang ako at wag na lang ako pumasok sa pamahalaan. Samantalang pulos trabaho dito at kakaiba kumpara sa pribadong sektor. May pay cut pero may dagdag na trabaho. Ngayon, yun yung dating chairman ng Commission on Elections, si Mr. Andy Bautista, mukhang tutuloy na ngayon yung kaso. Ano po? Yun ho ba'y binomonitor ninyo at ano yung magiging impact sa integridad ng COMELEC kung sakaling mapatunayan na totoo nga yung allegation ng bribery? Ang Malu, talaga pong napakaseryoso kasi yung mga aligasyon doon at kaawa-awa yung sinapit po ng aming dating chairman. Subalit, alam niyo po kasi nabigyan din tayo ng kopya nung Mhm. mismong indictment na tinatawag. Nabasa po natin isa-isa. Mhm. At talaga tayo kinikilabutan sapagkat alam niyo po, pati yung WhatsApp pala nakukuha ng US.
yung mga conversation sa WhatsApp na maaaring sa atin hindi admissible in evidence, sa kanila pala admissible in evidence. Alam niyo po, kami po ay nagkumpara sa mga dokumentong meron kami, pati po yung mga vouchers. Abay, eksakto po to the last centavo yung mismong akusasyon, aligasyon ng Amerika. Ang akusasyon po sa kanila ay tungkol sa issue ng money laundering. Mm. Subalit, nakapaloob dito yung issue ng bribery at issue ng rigging ng bidding. And Correct. therefore, yun po ang, sa akin palagay, yun po ang ginagawa natin ngayon. Kaya po nung as early as last year, October, ako po ay nag-create ng 11-man panel Mm. salain, alamin ano talaga ang punot dulo ng akusasyon na ito, sapagkat naniniwala po tayo, Ma'am Malu, kung hindi po kami kikilos, kami naman po ang aakusahan at sasabihin ay may tinatago o kaya may pinoprotektahan, wina-whitewash nyo kung ano man yung ginagawa ng Amerika. So sa kanila ay anti-money laundering, sa amin po ay bribery at rigging ng bidding at tax fraud, ika nga. Okay. So kayo po ba'y magfa-file pa rin? Maghahabol ba yung local courts natin dapat para parallel process? Hindi na ho. O tutuloy, iintayin nyo na lang yung kaso sa Estados Unidos? Pwede po kami mag-separate pa, parallel po subalit may mga implikasyon po kasi yan. Mm. Ayaw po hanggat maaari po, Mamalu, ongoing pa rin naman po yung investigation. Konting-konti na lang po, nakuha na namin lahat yung mga documents at nagkakaroon na po kami ng analysis. Parang ginagawa rin po ng mga House reports. Nagkakaroon na rin po kami ng analysis sa mga dokumento. Pero alam niyo po, gusto ko po kasi na nakafocus kami sa 2025 super election year. Kasi Okay. po napakadami talaga ng ginagawa, and therefore ayaw po natin mawala ang focus ng mga kasamahan natin dito sa ginagawa ngayon. But again, hindi po rason yan upang ibaliwala kung talagang may nag-commit ng kasong krimen, lalo pa paglastay ng pera ng sambayanan. O kasi po, kung alam natin ang Procurement Reform Act, mas tindi ano po yung prosesong dinadaanan bago magkaroon ng award bidding tapos award ng kontrata. So, posible na hindi lang kung sakali mang si Chairman Bautista nga ang mayroong kinalaman, hindi lang siya. Kasi po, Ma'am Malu, pag sinabi pong rig bidding, hindi na po pwede magpabid ng isang tao lang nagbibidding Correct. sa bidding. Number two, yung pong tax fraud. Alam niyo po kung anong nangyayari sa tax fraud? Abay, ang COMELEC po, Ma'am Malu, ay 12% zero VAT po kami. Zero VAT. Wala kaming binabayarang VAT. Ngayon, Correct. bakit kami nag-refund ng 7%, which is more or less 700 million? Anong pinakabasihan? Samantalang zero VAT kami. Ano yung input tax na pinanggalingan para makapag-refund? Doon pa lang magtataka ng sambayanan. At number two, bakit isang linggo lang ang pagitan ng dalawang procurement ng dalawang makina, isang 23,000 at isang 80,977, pagkatapos may 8,000 piso kaagad na dagdag doon sa pangalawang procurement. So ibig sabihin, something is really wrong at gusto po namin alamin, ano ang dahilan, bakit nagkaganon, bakit tayo nagbalik ng kulang-kulang 700 million pesos? All right. Okay. So, ibig sabihin, baka meron pang labing issue sa loob po ng COMELEC, ano, internal controls, procurement process, at saka baka hindi naman simpleng naganap yun na si allegedly si Chairman Bautista lang ang sangkot. Tama po kayo. Meron po kaming mga tinitingnan na mga aksyon na maaaring nag-lead paano nangyari yon, sino ang responsible doon sa Correct. sa mga bagay na yon. Kaya nga po, Ma'am Malu, kapag po tiningnan nyo bago po kasi nangyari yung pagpapile sa Amerika, ako po ay nahagisan at nabatuhan ng mga putik ang gusto ko nga tanungin, yung po ba ay dahil para pagtakpan yung posibleng indictment ng Amerika para matuto kunyari sa akin? Di po ba Mm. napakakitid naman po ng pagkakaplanong yon na para mapagtakpan yun, ako ang kinakailangan dungisan ng pagkatao. Parang Oh, mali po sana. Kaya lang, nandun na po yan. Ang sa akin, focus na lang po muna kami sa trabaho. At saka again, alamin ano talaga ang nangyari noong 2016. so parang diversionary tactic, parang ganun yung ibig sabihin. Ako po personally, yung po kasi yung aking isang nakikita na rason at dahilan, sana naman hindi. But then, hindi naman po ako na-divert ang atensyon at yung komisyon, nakafocus pa rin kami doon sa bagay na yan. Bakit at ano ang kadahilanan na nangyari noong 2016? Okay. Chairman, yun pong kaso kay dating Mayor Alice Go, ano po yung status? Nako, nanghingi po ng extension nakakadalawang extension Siguro nga po dahil nung una wala siya dito, so paano nga naman makakapag-file ng counter affidavit? Yung mga abogado niya, sa akin palagay, kaya meron pong paliwanag na dapat ibigay sa amin sapagkat
Nanghingi kayo ng extension, wala naman palang sasagot. At yung sasagot, mukhang walang planong bumalik. Ba't kayo nanghingi ng extension? Ngayong naaresto, humingi po ng pangalawang extension. Siguro nga, dahil andito na. O, yan Mm. naman po, ibang issue yon. Pero ang point ko po is, may misrepresentation kasi na akusasyon laban sa kanya. Mm. 6 na fingerprints ang amin pong ina-analyze. Kinonduct Mm. ng technical examination. Ay pare-parehas po eh. Yung Mm. lahat ng 6 na signatures. Yung 5 doon, kay Alice Go. Yung isa, Mm. kay Waping. And Opo. therefore, Oo. opo, and therefore, iisa lang tao lang pala yon. Ay, dapat nga Mm. ipaliwanag sa amin. Eh yung ba nagpapile na yon, Filipino citizen o Okay. Chinese citizen? Ngayon, Chairman, ang parang nasa loobin ng mga tao is paano nalusutan ng COMELEC? Posible ba na malusutan muli sa 2025 elections kasi may mga na-confirm ng balita na 1,200 birth certificates na peke sa Davao del Sur pa lang. Pero paano nyo ngayon sisilipin yon? Kasi nakalagay sa saligang batas, every citizen will have every right to vote and be voted. Wala namang sinabing silipin ninyo kung talagang citizen. Ma'am Malu, yung sinatanong nyo kaninang may posibilidad, nako, napakalaki pong posibilidad. Okay. Ayoko pong basta na lang isisi sa batas, pero ang katotohanan po kasi, sabi po ng kaso ng Serafica versus Comelec, ang Mm. kapangyarihan ng Comelec sa pagtanggap ng certificates of candidacy ay purely ministerial duty lamang. Ibig sabihin, wala po kaming diskresyon at tanggihan, kasi hodang si Bathala ang nagpa-file, o kaya naman yung nagpa-file ay naniniwala sa bituin at mga buwan sa pagpapaayos ng bansa, o kaya yung naniniwala sa duwende, o kaya naman kahit wala namang 40 years of age, bigla magpapile ng kahit yung 25 years of age, wala po kaming diskresyon, tatanggapin po namin ang lahat ng iyan, sabi po ng Korte Suprema, at kung makakasama ang pangalan sa balota, ibang usapan yan, kasi maaari may mag-file ng kasong disqualifikasyon, cancellation of candidacy, o kaya ang COMELEC mismo ay magtanggal ng pangalan dahil siya ay panggulo lamang on Wissan's candidate. Pwede po kami magmoto proprio, Ma'am Malu. Sabi po ng Supreme Court, sa 5 bagay, 5 qualification requirement, age, citizenship, residency, registration bilang botante, and literacy, able to read and write, hindi pwede magmoto proprio ang COMELEC o kami mismo magpa-file. Sabi po ng Korte Suprema, dapat may isang registered voter ang magpa-file. Hindi pwedeng, kasi hindi naman po namin kakilala lahat. Mhm. Sino Mm. yung mga nagpa-file ng candidacy. Ngayon po, may na-discuss kayo sa pangalawang katanungan nyo, sa Mm. pangalawang aspeto ng katanungan nyo po, Ma'am Malu. Mm. Bakit hindi na lang kami magpa-submit ng birth certificate para Correct. malaman yung background ng tao? Meron po isang kaso nangyari, natatandaan niyo po yun, Ma'am Malu. Yan po ay kaso ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board at COMELEC. Several years ago, nag-require ang COMELEC ng certification na yung isang tao ay hindi addict. Yung Mm. kumakandidato ay hindi addict, na ia-attach sa kanyang certificate of candidacy. Kinwestiyon po yan sa Korte Suprema. Dineclare po, Ma'am Malu, na unconstitutional ng Correct. Supreme Court, kasi sabi ng Supreme Court ay wala kayong kapangyarihan na magdagdag ng requirements o Comments. kwalifikasyon nang wala naman sa saligang batas o wala sa umiiral na batas. So yun po, kaya hindi kami pwede magdagdag. Kakailanganin po ng isang batas upang i-require ang submission ng Ng first. additional documents. Okay. So ibig sabihin kung sakali at walang batas bago mag-May 2025, ilalapit ninyo sa mga mamamayan ang obligasyon na questionin kung sino yung sa tingin nila ay hindi tunay na mga Filipino citizen. Ma'am Malu, meron ako naisipong paraan at ito in-approve ng COMELEC and Bank. Ano po yung Mhm. paraan na lahat po ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas, kasi hodang 500,000 sila lahat sa 18,271 positions, lahat po yan ay aming ilalathala sa COMELEC website. Ibig sabihin, Okay. ilalabas po natin. At wala, sa aming pong palagay, base sa aming pag-aaral, wala pong violation yan sa data privacy, sapagkat ang ilalabas namin yung required mismo na data o impormasyon ng ating Section 74 ng Correct. Omnibus Pension Code. Pero yung mga personal information, katulad po ng kanilang email address o kaya ang pangalan ng asawa, hindi po namin ilalabas yon. Okay. Yun po yung aming tatakpan po natin yan. Pero yung mga ibang bagay katulad ng ilang taon na siya, saan ang kanyang tirahan, ano ang kanyang nickname, Yan nga. Mhm. sino ang nag-endorse sa kanyang partido, ayan po yung required lahat ng batas. And Okay. therefore, bakit natin ililihim? Eh, doon nga ibabase ng sambayanan, sino ka? Anong Mhm. pinanggalingan mo? Doon Mhm. doon ka titimbangin ng mga botante.
Okay. So punta po tayo doon sa parang panukala na i-reschedule yung deadline sa pag-file ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination. Ano ho sa tingin ninyo? Kasi although nakapagsalita na kayo dito, kung may ganyan kayong panukala na i-publish lahat ng mga tatakbo at tanungin ng taong bayan to certify or validate kung sila yung mga tunay na mga mamamayan. So ibig sabihin mahirap i-postpone ang filing ng deadline para sa COC? Ma'am Malu, kami po talaga naninikluhod sa ating Kongreso. Bagamat ngayong araw na ito, nalaman natin na ang House Committee on Electoral Reforms ay inaprubahan yung resolution na ipagpaliban ang filing ng candidacy kung hindi daw po December 1 to 8, kahit November 1 to 8. Alam niyo po kasi may dahilan kung bakit maaga lagi ang filing natin sa isang automated election. Number one, sa kasalukuyan, ang gusto po natin, Ma'am Malu, ang commitment natin, bago matapos ang November 30, lahat ng kaso ng nuisance o yung mga panggulo ay i-resolve ng COMELEC. Hindi po mamalo yung nagkakaroon ng eleksyon, yung pangalan ng mga panggulo o yung ang purpose lamang ay lituhin ng mga kababayan natin na napapasama. Nangyari po yan sa Negros Oriental Correct. na nasawi ng ating na isang gobernador. So, ayaw na po natin mangyari yan. Gusto natin ma-resolve lahat ang nuisance candidacies. Number two, Ma'am Malu, gusto po namin mag-print ng maaga ng balota. Tatandaan po natin, ang aming estimate projection, 70 million voters. Ibig sabihin po, Ma'am Malu, 70 million ballots po yan. Plus extra. Pagkatapos po, Ma'am Malu, meron po tayong Bangsamoro parliamentary election. First time sa kasaysayan natin. 3 milyon po yun. At dapat po maintindihan po ng lahat na ang bawat bayan ay may iba't ibang ballot phases. Correct. Bakit po? Sapagkat maaaring pare-pares ang kandidato for senators, pare-pares ang kandidato for party list, pero magkakaiba ang kandidato sa congressman, sa governor, sa vice governor, sa sangguniang panlalawigan, sa mayor, sa vice mayor, sa sangguniang bayan. So ibig sabihin po, kung meron po tayong kulang-kulang 2,000 syudad at munisipyo sa buong bansa, 2,000 ballot phases po ang aayusin ng COMELEC at dapat final na po yung listahan. Yung po ang dahilan din kung bakit, Ma'am Malu, hindi na po tayo pumapayag sa ating pong substitution in case of withdrawal. Wala na po substitution in case of withdrawal of candidacies. Mukhang ang kanilang panukala na i-reschedule, ano, yung deadline for filing of COCs, nakaakibat doon sa inyong announcement na dapat pagka nag-file, count na as candidate. At mukhang gusto nyo na magbilang ng expenditures at contributions at mukhang silipin na rin ano po kung paano yung kampanya dadaloy. Tama ho ba yon? Mukhang yun ho yata yung trigger concern o issue para sa mga congressmen. Kasi nga po daw dahil in-announce ko naman o dahil nasa resolution po namin na pinromulgate ng 1 linggo na wala ng substitution in case of withdrawal. So wala daw pong pagmamadali dahil total wala ng palitan and therefore final na po yung lista. Hindi po ganun kadali yun, Ma'am Malu, sapagkat katulad nga po ng mga pinaliwanag ko, may mga implikasyon yung mas malapit na filing o kaya yung mas maaga na filing. Ngayon po, patungkol naman po sa pagiging kandidato, niliwanag po natin at ito po sa programa nyo akin pong uulitin. Sabi po ng Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec na nakalagay din po sa Republic Act 9369, pag nag-file ng candidacy ang lahat ng kandidato in an automated election, hindi pa po sila kandidato. Ibig sabihin, makakaikot sila, makakapagkamay, mamimigay ng kung ano, pagmumukha nila naandyan lahat sa mga kalye natin, hindi pa po sila hindi pa po sila makakasuhan sapagkat sila hindi pa po kandidato. At yung lahat ng gastos nila mula October, November, December, January, hanggang February kalagitnaan at March hanggang sa local position ay hindi pa po sila kandidato at hindi nila kinakailangang i-reflect sa statement of contribution and expenditure sapagkat sabi ng Korte Suprema, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period sa senador ay lumalabas po 90 days before the election. At sa local positions, lumalabas po 45 days before the elections. So ibig sabihin, kayo ba'y magbibilang? Kasi mukhang kahit ngayon, ang dami na hong poll ads ng mga nagbabalak o gustong tumakbo sa 2025 elections, mga re-electionists lalo na, karamihan sa kanila. So paano ho yun? Hindi bilang yun sa kanilang ginastos?
Unfortunately, Ma'am Malu, hindi po. Sapagkat sabi po ng Korte Suprema, hindi pa daw po sila kandidato. Siyempre po, dapat Mm. bibili tayo yung panahon na sila ay kandidato. Yun po yung napakalaking loophole ng batas. Yung pong sabi ko nga po, wala namang magawa ang COMELEC. Pinatupad po namin yung walang premature campaigning nung Mm. barangay and SK elections, kung natatandaan nyo. Correct. Talagang palakasan ng loob yun. At naging maayos, naging malinis ang eleksyon natin ng barangay. Kasi nga po, manual na eleksyon ang barangay and SK. Samantalang pag automated, ito po yung i-apply natin. Yung Mm. Peñera Doctrine at yung Section 15 ng 9369. And Mm. dahil po dyan, tali ang kamay ng COMELEC sapagkat kami po'y tagapagpatupad lamang ng umiiral nating batas. Okay. Absent a law or yung amendment sa automated elections law, wala po bang kapangyarihan ng COMELEC na mag-issue ng resolution tulad nung ginawa ninyo nung barangay SK elections na bawal ang premature campaigning? Sa ating pong palagay, base rin po sa study ng aming law department, ay hindi po namin pwedeng gawin yon sapagkat yun po ay magiging unconstitutional at usurpation ng power ng Kongreso. Yung ginawa po namin ng Barangay SK, sapagkat yun po ay manual na eleksyon. Correct. Maliwanag po yan, manual. Pero po pagka po automated election, ang sabi mismo ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera, wala ng premature campaigning. Yung Section 80 ng Omnibus Election Code is now declared baliwala because of the decision do sa Piñera case. Okay. Ngayon punta po tayo dun sa mga nagnonomina, sa mga kandidato. Sabi ninyo, nuisance candidates. Ano po? Gusto nyo tanggalin bago yung umpisa ng election period at ng campaign. Kaya mas maaga sana ang deadline pag-file ng COC. Pero tila matamlay ang monitoring at regulation ng COMELEC sa mga political parties. Ang isang sinasabi nilang pruweba dyan, ilang eleksyon na. Palaging ang majority party koalisyon. Hindi naman talaga yung tunay na organic, original political party. At ngayon ho, magaganap na naman yata yun. Yung dating maliliit na partido, pag nag-coalition, dahil nanalo yung kanilang pangulo o mga senador, nagiging coalition, majority coalition. Paano ho yun? Meron ho bang clarity? Ang mga coalition, dati ho yata kampi, naging una, tapos naging ngayon, Partido Federal. Ano ho yung silip nyo doon? Mamalu, isa po rin yan sa loophole ng ating batas o gray area sapagkat ang sabi po ng batas basta nag-coalition at approve ng COMELEC ang Okay. coalition as it is treated as one whole political party. Correct. Siyempre, file na po ng CONA o Certificate of Nomination and Acceptance, nawawala na po yung pagiging individual political parties nung mga nagsama-sama and therefore, ang malalagay na po yung pangalan ng coalition as a separate independent political party and therefore pwede na po sila mag-nominate. Yung iba naman po nagiging loose lang na samahan. Ibig sabihin, nagsasama-sama sila pero hindi pinapa-approve sa amin. Lately, madami po tayo nabalitaan. Nagsasama-sama sila, nagko-coalition sila, Mamalu, pero hindi po pinapa-approve sa COMELEC. Therefore, asahan natin na pag nag-file sila ng candidacy, yung pa rin, yung gagamitin pa rin ng mga kandidato ay yung pa rin mga individual political party CONA ng Mm. mismo mga partido at hindi nila gagamitin yung coalition sapagkat hindi sila recognized, accredited ng Commission on Elections. Okay. Pero sa totoo lang po, parang tila nung huli naming sinilip, mga halos 200 pa rin, ano po, ang mga political parties na nasa record ng COMELEC. Yung iba naman dormant o parang walang galaw, walang kilos, ang liliit. Tapos suddenly, biglang lalaki. Depende kung sino yung mananalong pangulo, pangalawang pangulo. At parang tila nagiging malabnaw yung monitoring tuloy. Sino yung party president, chairman, treasurer. Particularly, yung sino yung may karapatan tumanggap ng donation at gumastos pagdating ng halalan. Ito ho ba parang gustong linawin ng COMELEC kasi ang sabi nga ho ng mga nag-aral ng mga political parties sa Pilipinas parang flags of convenience. Kung kanino may pera, kung kanino may makinarya, doon pupunta yung ating mga politiko. Kaya yung gerrymandering o tawag nila political butterflies, tuwing eleksyon na lang nakikita natin. Yun po ang kadahilan ng Malu kung bakit meron tayong submission ng CUs na tinatawag Sworn Information Update Statements. Sapagkat maliban sa binabanggit nyo na minsan bigla na lang nawala yung treasurer, bigla na lang may bagong treasurer o kaya bigla na lang nagbago yung official. Dati-rati wala naman yan, hindi yan naging miyembro. Matitrace na po namin ngayon at para maiwasan nyo, ang dami rin po nangyayari, Ma'am Malu, na sila nag-aaway. Pinag-aaway partido, siguro nga dahil naging malaki na, dati-rati naman tricycle lang, ngayon bus na. So yan po lahat ng yan at
Huwag po kayong mag-alala, ito yung commitment ko, bilang isang practitioner dahil ako naman po ngayon na namumuno dito sa COMELEC. Alam niyo po ba na may provision sa Omnibus Election Code na kapagka ang isang party ay hindi nakakuha ng certain percentage sa concluded election, pwede po silang i-disaccredit, pwede po silang i-dissolve. Eh yan po, i-implement na natin. Total, hanggang ngayon, datagal na natin pinapakiusap na baguhin ang Omnibus Election Code, hindi nila binabago. O di gagamitin namin yun ngayon. Kahit pa sabihin may open party system tayo na nakalagay sa saligang batas, pero may regulation na pwede kami mag-dissolve ng party list o party kung sila ay hindi nakakuha ng certain percentage nung mismong botante doon sa mismong lugar o jurisdiction kung saan sila tumatakbo. Correct. At tila ganun nga ho, yung 200 lagpas na yon, national, regional, local political parties. Yung iba, wala namang kandidato talagang naipanalo. And yet, nandun pa rin sila sa record ng COMELEC. At sabi nila, yun daw nagiging bahay ng mga nuisance candidates or fundraising vessels ng mga politiko. Ay, agree po ako dyan, Ma'am Malu. At the same time, minsan po yung mga politikong walang mapuntahan, naghahanap ng may matitirahang bahay. Ayan po, nagiging sanctuary tuloy sila minsan ng mga kandidatong ang purpose lamang naman ay yung pala, padaanin yung pondo doon sa mismong Correct. partido Oo. political. Aware na aware po tayo dyan. Kaya po, again, ito po base rin sa ating ginagawang paglilinis para sa SOSE natin, para po doon sa party system ng Pilipinas, ipapatupad na po natin yung provision ng Omnibus Election Code patungkol dyan. Parang tipong patay buhay, depende sa eleksyon. Ganun ho yata yung nagaganap. Ano po? Meron po mga partido, mga 6 yata sila, na political party sila, biglang nagpa-file ng manifestation sa COMELEC para mag-participate sa party list. Lahat po yan ininay namin, tinurn down namin sapagkat ang sabi namin, pag binasa nyo ang party list law, pag binasa nyo ang napakadaming desisyon ng Korte Suprema, dapat sa simula pa lang nagpa-accredit ka political party participating under the party list. Hindi yung political party, tapos hindi ka nananalo, tapos bigla ka magpa-party list. Hindi po pwede yun. Sapagkat hindi naman po sanctuary o ang mismong party list doon sa mga hindi naman nagpapapanalo ng mga political parties. Dapat sa simula pa lang, kung gusto mo ng party list, sa party list. Hindi yung political party ka, tapos biglang pumunta ka dito sa party list. Hindi po ganon ang usapan at ganon ang interpretasyon ng ating pong batas. Pero sabi nga ho nila, mukhang na-append o parang na-take over na ng mga politiko o mga anak ng politiko o mga politikong hindi na nananalo o yung naka-break, ano po, yung party list system. Ang dami hong ganon. Naku, Ma'am Malu, may Ng binago COMELEC po yun. tayo. Opo, may binago po tayong bagong patakaran sa party list at handa po tayong i-defend ang ating aksyon sa Korte Suprema. Bagamat tayo naghihintay pa ng desisyon sa Korte Suprema, ano po yung ginawa natin? Maliban sa walang substitution sa mga kandidatong nagwi-withdraw after na October 8, yung pong party list, ni-require po namin mag-submit lang ng 10 nominees. At pag naubos ang 10, ano man ang kadahilanan, maliban lang kung namatay o na-disqualify, hindi na po namin papayagan yung party list na mag-submit ng panibagong listahan hanggang 10 lang. Kasi po nangyayari dati, Ma'am Malu, 5 ang pinapasubmit ng mga nominado ng party list. Pagkatapos nung manalo na, lahat nag-resign dahil may sakit. Para namang, yun naman paniniwalain nila, nag-resign dahil lahat may sakit. Tapos biglang magsasubmit na lang ng panibagong listahan na hindi mo man lang nakita o narinig yung mga pangalan, yung pala, sila pala talaga ang mga tunay na financier. Sila pala talaga ang mga tunay na nasa likod. O di ngayon, lumantad sila. Ilagay nila ang pangalan nila sa 10 at hindi yung nasa likod o kaya hindi mo alam na sila pala yung mga namamahala talaga ng mga party list na yan. So, ganun nga ho yata nangyayari, na-absorb ng mga politiko, yung traditional politicians natin, yung funding na kailangan ng party list. Tapos pagka nanalo, sila sa substitute. Pero parang tila tuloy, nawawala ng gana yung mga tao na ang party list system natin, mga politiko rin ang namamayagpag. At nakakalimitan pa po, mga miyembro din ng political families, yung mga nasa party list, sa katotohanan lang naman talaga. And therefore, siguro nga kinakailangan magkaroon ng re-examination ng party list system of representation. Kasi nga po, it should belong to the marginalized and underrepresented. Napakaliwanag po yan sa Section 5 ng Article 6 ng ating saligang batas. It belongs to the marginalized and underrepresented sector of our society.
Okay. Ngayon po tayo dun sa continuing registration ano po ng mga voters hanggang katapusan nitong Setyembre. Pero meron din ho kayong balita na sinabi na ang deactivated voters tila mas marami yata sa ngayon dun sa mga nakapag newly registered ng mga botante. Ano po yung status? Ano ba yung target nyo? Sadya pong tama kayo, Ma'am Malu. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 2.3 million na mga dagdag na botante. Bago po yan. Pero more or less, meron din po tayo nagpa-reactivate na mga 600,000. So, mga 3 million po yung mga dagdag natin botante. Kaya lang, nakakalungkot sapagkat matapos po kami magkaroon ng eksaminasyon ng aming mga records, abay meron pong 5.3 million na mga botante natin ang deactivated. Abay, hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Siyempre, doon sa 5.3 po na yon, hindi pa po kasama yung may nakita kaming almost 200,000 na double or multiple registrants. At pagkatapos, meron pa po kami nakita yung mga namatay ba, na namatay hindi doon sa lugar kung saan sila nakarehistro. So more or less po yan, yung mga lahat-lahat, 6 million lahat-lahat na yan, natatanggal sa listahan. Napakalaking bagay po yun. Yung 6 na milyon, sapagkat lumalabas, parang nabaliwala yung 3 milyon naman natin ng mga botante. Kaya naman patuloy pa rin ang aming panawagan na hanggang September 30 pa naman po yung ating registration, baka naman pwede marapat na makapagpa-reactivate yung 5.3 million natin ng mga kababayan. So sa totoo lang po, parang hindi naman kayo pwedeng magtanggal ng pangalan sa Book of Voters, di ba po? So ibig sabihin pwede namang pa-deactivate, pa-reactivate sila kung sa tingin nila dalawang eleksyon na nakalipas, hindi sila nakaboboto pero gusto nilang lumahok muli sa 2025, ganun ho. Tama po kayo. Alam niyo po, 82.5% ang voters turnout natin noong 2022. Ibig sabihin, meron tayong mga 17.5 na hindi nakaboto. Ay sa akin palagay, yung pong 5.3 million, baka yun yung 17.5 na hindi rin bumoto nung barangay and SK elections. At Correct. pagkatapos, later na lang sila boboto uli kapag ka presidential and vice presidential election sa 2020. Naku, wag naman po sana. Sapagkat Mm. alam niyo po, kahit yan ay barangay lamang o kahit yan ay munisipyo lamang, napaka-importante marinig ang boses ng Correct. sambayan sapagkat wala tayong karapatang magreklamo kung tayo naman hindi nagpa-participate sa ating electoral exercises. Yun yung 200,000 na sabi ninyong double o multiple registrants, sila ho ba yung parang potential na flying voters? Ay, pwede po. Pero alam niyo po, Ma'am Malu, mukha naman po sa aming analysis, yun po yung unang pumasok sa ating isipan talaga na baka ito yung mga flying voters, pero hindi po eh. Sila po yung mga double or multiple registrants na nakaligtaan nila na sila ay rehistrado pa. And therefore, existing pa yung records nila. Ang ginawa po nila, ang finila pang form pa rin ay yung bagong application for Registration. registration. O kaya naman, lumipat na sila ng lugar. Mm. Pagkatapos matagal na sila hindi nakakaboto sa dati nilang binobotohan, nag-transfer lang ng registration o nagparehistro ng bago. Dapat po, transfer with reactivation ang ating pong fill upan. Nagtatransfer Alright. tayo tapos nagpapa-reactivate. Wag po kayo magpaparehistro ng bago sapagkat pwede po kayong kasuhan ng 1 to 6 years imprisonment na election offense. Kasong kriminal po yan. So, suma total, ilan ho yung expected voters ninyo sa May 2025? Plus or minus the new voters and the deactivated? Dapat po kasi talaga, Ma'am Malu, 70 million ang ating botante. Yan po Mm. ang projection namin pero mukhang lalabas mga 68 million lang. Sa kasalukuyan po, Ma'am Malu, 66 million tayo eh. Oh. Tapos ito nagparehistro mula July 16 hanggang September 30, baka abutin ng mga 2 million pa lamang, and therefore kahit na i-add mo sa 66, magiging 68 million pa lamang po yung Rin. mga botante. So dahil nga po sa malaking nawala rin doon sa deactivated, maliban na lang kung magpapa-reactivate yung 5.3 million voters po natin. Ngayon sa overseas voters po, tila dumadami naman yung nagre-rehistro pero ang turnout hindi ganong maganda ano po, lalo na sa mga kababaihan. So ano po yung status ng internet voting ninyong mukhang meron na kayong kontrata, ano ho? Ano ho yung outlook sa tingin ninyo? Dadami Mamalo ba ang medyo boto? Opo, Mamalo, medyo hindi pa rin po ganun ka-promising yung mga nagpaparehistro natin mga kababayan. Sa kasalukuyan po, ang registered voters natin sa abroad ay 1.180. Correct. 1.180,000, 1,180,000 voters po. Ang projection dapat ng COMELEC 3 million dahil nga sa in-announce na natin na may internet voting na po tayo at hindi na po nila kinakailangan pa pumunta sa embahada para makaboto o sila ipadalhan ng mga envelopes na naglalaman ng mga balota. Ngayon po, tama po kayo, meron na po tayong sistema na na-procure para sa internet voting. Ito po yung nagkakahalaga ng 100 million. Dapat po ay ang aming pong
ABC ay 465 million. Pero 100 million lang po yung aming nakuha na offer. Talaga pong kinabahan kami doon, Ma'am Malu. Kaya lang, kung gagamitin po natin, ginamit po namin ang Procurement Act, sila po kasi nanalo sa sila na pre-qualification, na post-qualification, pinaka-lowest calculated bid, wala pong magawa ang COMELEC. Kaya masyado namin sila minamatyagan kung talagang magko-comply at nagko-comply sa lahat ng mga pinangako o commitment sa ating pong procurement. Okay. So ito ho ba yung internet voting para lang sa overseas voters? Hindi ho ba pwedeng dito sa Pilipinas magkaroon din ng ganong option? Alam niyo, Ma'am Malu, napakaganda po ng internet voting para po yung internet banking o kaya pagbabayad natin sa pagbabayad natin ng ating mga Wallet. bills sa Mm. pamamagitan ng internet. Pero alam niyo po, magandang testingin po muna natin ito, yung internet Mm. voting sa abroad. Tingnan po natin ang vulnerabilities, tingnan natin secure ba, safe ba talaga, kaya bang protektahan, mabe-verify ng mga botante na yung boto ba niya ay nabilang na maayos at tama. Pagka po naging maayos po ito, Ma'am Malu, alam niyo po magandang gamitin na natin ng internet voting sa mga nakatatanda. Hindi na sila aalis ng mga bahay. Madami naman dyan, mga nakatatanda, teki na rin. Saka Mm. napaka-simple naman ng instruction. Number two, sa mga may kapansanan, bakit pa sila makikipagsapalaran sa pagboto sa ating mga presinto kung pwede naman bumoto ng gamit ang cellphone, laptop at saka iPad. O kaya yung mga nagdadalang tao para hindi sila nasasagi-sagi habang bumoboto na napakasikip ng mga presinto natin. Darating po tayo dyan, Ma'am Malu. We have to enhance democracy using modern technology. Pero hindi sa 2025, ano po? May Hindi po. outlook pa na klaro kung sa 2028 kaya? Ay nako, alam niyo po, kinakailangan niya maliban doon sa sinasabi niyo internet voting sa mga kababayan natin dito domestically. Baka maganda nga mapag-isipan na kahit yung barangay and SK dapat nga po automate na rin natin para isang gastusan na lang at the same time mabilisang nakikita ang boto at nabibilang ang boto. Habang tumatagal kasi ang pagbilang, Ma'am Malu, lalo nagkakaroon ng violence at yung mga pagnanakaw ng mga balota o kaya nagkukumit ng mga krimen para lamang hindi matuloy ang pagpoproklama ng mga nanalong kandidato. Ang BARM elections, first time po na magkakaroon for parliamentary elections para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ano po ngayon ang sitwasyon? Marami hubang nasisilip kayo na gustong tumakbo? Ano yung outlook kung may mga bagong politikong yayabong o babalik ang mga political families? Siyempre po, Mamalu, ang sabi nga nila political families, traditional political families versus yung mga dating namundok. So medyo kakaiba itong laban na ito. I will honestly tell you, Mamalu, na ako'y kinakabahan dito sa labang ito. Pero tayo naman po'y naghahanda at sobra na rin po yung mga plan A, plan B, plan C namin tungkol sa mga bagay na ganyan. At dapat din po nating malaman ng mga kababayan natin, alam nyo po, maliban kasi sa pag-elect ng kanilang representante sa parliament, mag-elect po sila ng kanilang political party na parang party list. Abay, ang Correct. nagpapa-accredit po sa amin, Ma'am Malu, 16 na political parties at 1,500 na sectoral organizations upang makabilang doon sa pagpipilian kung Na sino ang pwede parliament. ng representante. Oo, kasi mix ho sila, no? Direct voting, sectoral reps at party reps. Ano po? Po, 40 po, 80 po lahat ang miyembro ng Correct. 80 po Parliament. lahat ang miyembro ng parliament. Sa 80 po na yun, Ma'am Malu, ay 40 po ay sa political parties, 32 ay sa parliamentary district at 8 sa sectoral organization. Isipin niyo po, 1,500 yung nagpapa-accredit sa amin tapos 8 lang ang paglalaban-labanan doon sa Okay. 8 posisyon. At kanina po parang may announcement ng Supreme Court, Ma'am Malu, na may desisyon ng Supreme Court mukhang hindi po sinasama na ang Sulu sa Bangsamoro. Kaya medyo napakalaking development po ito at Mhm. marapat po na makikiabangan nyo yung ating po sasabihin sa bagay na yan sapagkat gusto namin alamin ano yung implikasyon nito sa gagawin nating eleksyon kung mawawala pala ang Sulu sa Bangsamoro. So mababawasan malamang yung number of seats up for grabs para Ganun sa po yun. Ganun po yun, Ma'am Malu. Ang tanong po pwede ba kami basta magbawas kung walang pagbabago sa batas? Kung correct. walang amendment sa batas, pwede ba namin gawin na kami lamang yon o dapat meron pong pagbabago sa organic law na Correct. Mm. sinusunod natin para lamang doon sa pagkukondak at paghuhol ng eleksyon. Ano ho yung bago? Ano yung kakaiba sa BARM elections at sa election code nila? Tila meron silang parang even for political parties, nagtakda yata sila ng parang medyo gender-friendly provisions. Ano po?
yung Ay, membership opo. ng kababaihan. Ano po yung bago sa kanila at kakaiba o medyo movement forward sa BARM elections na to? Nakaka-ano nga po, nakaka-proud yung ginawa po nila sapagkat, alam nyo, naglagay sila dapat 40% kababaihan dapat do sa mga political parties. At the same time, Ma'am Malu, ay naglagay din po sila ng anti-political dynasty provision hanggang second degree, mag-ina o mga magulang at saka anak at saka yung mga lolo't lola. So ibig sabihin, mas advanced po sila kaysa sa omnibus election code natin na 1985. Sapagkat sila, meron na silang gender sensitive provision at pagkatapos, meron pa silang anti-political dynasty provision. At kita nyo po, Ma'am Malu, ang political parties dapat 10,000 ang miyembro. Ibig sabihin talaga sinisigurado na yung political parties ay well represented in the entire region. Eh sa atin dito minsan 100 miyembro lang political party na. Oh, at saka minsan nga ho, wala ngang miyembro, kuning-kuning lang. Political party pa rin. Ano po? Ito nga po, Anyway, pero yung issue ng parang hotspots o yung tinatawag nilang parang areas of concern ng COMELEC, saan ho? At ano yung reading ninyo? Mas marami ba? O particularly, hindi lang yung usual na sa BARM, sa iba't ibang lugar? Kasi nagiging intense po yata yung rivalry ngayon sa ilang mga probinsya at rehiyon. baka nga po sa bar, wala pa tayong magkaroon ng violence dyan. Baka nga po, alam nyo naman, kapag sila mga kapatid nating Muslim ang naglalaban-laban, naniniwala naman tayo na magkakaroon ng katahimikan din dyan sa bar. Baka nga po sa ibang lugar pa magkaroon ng violence o kaya yung hindi talaga pagkakaunawaan ng mga partido. Ngayon po, so medyo umiinit na sapagkat meron na po tayong mga namomonitor na karahasan, maaari mga barangay officials lang, meron din naman mga municipal officials, pero ito po simula na ng kampanya o simula na ng eleksyon. Lalo na po, Ma'am Malu, pag nag-file ng candidacy sa October 1 to 8 at nakakalungkot, wala pa po kaming kapangyarihan pag nag-file ng candidacy dahil remember, ang kapangyarihan po ng COMELEC ay papasok lamang pag nagsimula na yung tinatawag na election period. Okay. So, ibig sabihin, filing ng Certificate of Candidacy October 1 to 8, ang election period ho ilang days ho ba yun? Bago 20 days po bago mag-eleksyon, which is Okay. therefore January po yan, mga January 20. All right. So, pero ang isa niyo yatang hinaharap na problema ngayon ay yung budget cut para sa 2025. Ano po? So, ano ho yung gusto ninyong mangyari sana? Kasi from 45 billion, naging 34 billion na lang yata yung inapprove ng Department of Budget. So, meron kayong net gap na mga 14 billion na tinastas sa inyong panukala. Ano ho yung mangyayari kung sakaling maliit ang budget ninyo sa 2025? Malu, 49 ang ating pong proposal na 49, ngayon po sorry. na-reduce to 55 and therefore tama po kayo, Ay, 14 na may bilyon ang ang nawala po sa amin. Sa 14 na bilyon pong yan, Ma'am Malu, 3 bilyon ay sa national and local election at yung pong 11 bilyon ay sa barangay and SK elections. Ano po yung nawala sa amin sa 3 bilyon? Nawala po kami para doon sa training ng mga guro natin na compromise po talaga yon. Pagkatapos sa forms and supplies na kakailanganin namin, na-compromise po yun, na-compromise din po yon. At pagkatapos po, buti na lang yung pinaglaban namin na across the board na increase ng honoraria ng mga guro sa NLE ay napinayagan po 2,000 piso bawat isa regardless whether chairman, vice chairman o miyembro. At the same time, pinayagan din po yung pagkakaroon ng support staff bawat isang presinto at 2 support staff bawat isang deso o yung principal ng bawat eskwelahan. Ngayon po, ang problema namin doon sa 11 billion naman po na nawala sa barangay and SK elections, ang pinakamalaki po na tapyas doon ay yung hindi tinanggalan naman po yung 2,000 na dagdag para sa mga guro. So wala pong dagdag honorarium. honoraria para sa mga guro sa darating na barangay and SK election sa 2025. At number 2 po, wala na po yung mga support staff ng mga bawat presinto at ng mga principal and therefore mukhang walang mauutusan yung mga electoral board members tagatakbo o runner man lang sapagkat wala nga po yung mga ganun. At the same time, na-sacrifice din po yung mga deployment namin para sa pagdidispatcha ng mga election na sadyang napakalaki po ang nawala. Subalit again, ay naunawaan po namin yung mismong kalagayan, yung fiscal space na meron tayo sa kasalukuyan at hindi po namin sila masisi doon sa pagkawala ng napakalaking pondong yan. Pero may pagkakataon pang umapila kayo po hanggang sa mag-BICAM. So hindi pa umaakyat sa Senado yung proposal, baka doon maayos o maibalik?
Tama po kayo, Ma'am Malu, nung po tayo humarap nung nakaraang linggo sa ating mababang kapulungan, lahat po ng miyembro ng subcommittee ay nagsabi at sumuporta sa pagbabalik ng pondo ng Commission on Election. Talaga pong unanimous po silang lahat. Ngayon po Okay. darating na 19 ng buwan na ito, tayo naman po haharap sa ating Senado at patuloy pa rin po kami magmamakaawa na sana po maibalik man lang yung pondong nawala sa atin sapagkat talaga po mako-compromise sa hanapan tayo ng sambayanan ng mga bagay na gusto sana nating ma-deliver maging maayos para masigurado maayos ang ating halalan. Kaya lang kung walang pondo, mako-compromise po talaga. Ang barangay SK elections ay gaganapin 2025. Anong buwan nga po? December 3 po yun, more or less December ng 2025 po. So 5 buwan lang po, Ma'am Malu, mula Oh, sa May 12, 2025 national and local elections ay barangay and SK elections na naman tayo. okay. So ibig sabihin yung nahala last year, dapat 1 year lang and a few months. So magkakaroon na naman ng ito na yung pag-coordinate na po na parang kasi maraming postponement na naganap sa barangay SK. Tama po, Ma'am Malu, at ngayon po may proposal sa Senado at sa mababang kapulungan na inatendan po natin, pumunta tayo mismo tungkol sa pagdinig na pinifix na po nila yung term of office ng barangay SK. Ang isang proposal, 6 na taon mula 2025, ang isang proposal naman, 5 taon mula po 2025. Kami po, sabi namin kung ano man yung diskresyon ng Kongreso o wisdom ng Kongreso, whether it's 6 years or 5 years, susuporta po ang inyong COMELEC. Pero ang sabi nila dapat non-partisan ang barangay SK elections. Pero sa totoong buhay talagang maraming nakikialam po na mga politiko kasi nga parang nagiging ward leaders yung ating barangay SK. Paano ho yung na-check yun na dapat non-political, non-partisan ang barangay SK natin pero ba yung nangingialam ang ating mga congressmen, mayor, gobernador, at even senators? Alam niyo po, Ma'am Malu, kaya po nangyayari yan ay dahil sa isang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Quintos versus Comelec. Doon sa Okay. kaso ng Quintos versus Comelec, sinabi po ng Korte Suprema, by the very nature ng mga barangay officials, sila ay political. And therefore, pwede silang mangampanya, pwede silang kumampanya, pwede silang sumuporta. Yun po ang sinabi. Ang sinasabi lang daw po sa pagiging apolitical ay hindi sila pwedeng mag-file na mayroon pong nominasyon mula sa mga political parties. Okay. So ibig sabihin parang okay pa rin na ganun ho. Kasi sa totoo lang parang ang nangyayari pagka may mga re-electionist lalo na tapos na suportahan sila barangay at SK parang sigurado na pwedeng gumamit ng mga pondo, personnel, facilities at resources ng gobyerno. Ito yung partida na malinaw ng mga re-electionist. Ako, Mamalu, tatandaan po sana ng mga tatakbo, lalo yung mga incumbents, may mga dinisqualify po kaming governor, city mayor, mayors, dahil lang sa paggamit yung tinatawag na state resources nang walang pahintulot ng Commission on Elections under the guise kuno ng mga social services. Tatandaan natin, lahat ng social services ay suspended at hindi pa pwede magpatupad. Maliban na lang kung may pagsang-ayon ang Commission on Elections. At sana, wag magkamali yung madaming kandidato sapagkat titingnan, titrace po ng COMELEC, alamin namin, ano talaga ang kasaysayan nung pinamimigay na yan. Yan ba ay ngayon lang naisip? Noong 2022, meron gustong mamigay ng ₱500 billion na halaga ng bigas. Abay, naisip lang nung mag-e-eleksyon. Pwede namang mamigay bago mag-campaign o mag-campaign period. Bakit kinakailangan mamigay during the campaign period? Walang ibang paggagamitan yan kung hindi para parang technically makapamili sa mga kababayan natin. Tinurn down po natin yun, dininay po natin yung ganong Oh. classic application. Tama po kayo kasi nung nakaraang eleksyon 2022, tila ang daming naghingi ng exemption sa COMELEC. Ano po? On the pretext na nagkaroon ng kalamidad, nagkaroon ng bagyo. Nung chinek ko namin, wala namang bagyong bumisita bago yung paghingi ng exemption sa COMELEC. At the same time, talagang parang tipong recently, nakaraang administrasyon at nagko-continue ngayon, sabi nila, ayuda politics is very prevalent. Lahat to may ayuda here and there. Po parang ano ho yung gagawin ninyo? Kasi mukhang tila mahirap naman hindian yung totoong may basis na kailangan ng social welfare benefits sa ipamudmod, pero tila mas marami yung inaabuso, yung exemptions application.
Alam niyo po Ma'am kung yan ay isang regular na proyekto katulad po ng scholarship, katulad po ng mga proyekto para sa mga senior citizens na talaga namang kailangan ng Pwede maintenance, kayo. may medicines at kaya naman po sa burial assistance ng mga Mm. mapupuri nating kababayan na kailangan ng pampalibing. Alam niyo po hindi naman namin para pigilan yan. Pero po yung AIX nakalagay sa aming pong guidelines, 10 days before the election prohibited po absolutely yung pagdidistribute ng AIX. Hindi po namin papayagan yon. And so therefore, yan po yung maliwanag naman. Pinaliwanag po natin sa kalihim ng DSWD, sa buong DSWD na sana makagawa sila ng paraan na during that period na walang bibigyan ng mga AIX ay makatulong sa mga kababayan natin para hindi naman nagagamit ng mga ilang kandidato yung napakaganda na proyekto ng pamahalaan subalit ginagamit na pambili ng boto ng mga kababayan natin. Ngayon, darating po yung Pebrero 2025, may dalawang commissioners na patapos yung termino. Ano po? Si Commissioner Inting at si Commissioner Casquejo. Ano po yung sa tingin ninyong makabubuti sa COMELEC kung may dadagdag mang tao sa komisyon? Ito po personal lang Ma'am Malu without trying to influence the appointing authority. Wag naman po sana ma-consider na ganun. Pero alam niyo po kasi Ma'am Malu, February po magre-retire. The most na makapag-appoint ang ating Pangulo ay March. Siguro po March. Ma'am Malu, 2 buwan na lang po April, May, Ito na. election. Hindi po ba mas maganda siguro kung talagang malalagay sana insiders man lang sa commission para po naintindihan na yung mga ginagawa natin at at the same time para naunawaan na yung mga problema na hinaharap sapagkat involved na rin po sila. So sana po ay ganoon. Pero of course, ito po yung absolute discretion ng appointing authority ng ating Pangulo. Pero sa nakaripas, parang mixed record, ano po? Mga galing labas or mga political allies at galing loob. Opo, kita niyo po Ma'am Malu, ako po na mismong kahit paano may konting kaalaman sa eleksyon sapagkat siya naman po yung aking for the last 2 decades pinaggagawa. Pagpasok ko po nung na-appoint po ako nung mga March na po ako na-appoint nung as commissioner, napakahirap pa rin po mag-adjust. Sobrang hirap pa rin po dahil hindi mo alam kung ano yung mga pinlano na ano yung mga ginawa na nung pagdating mo, kinakailangan ipasok mo yung sarili mo at para magkaroon ka man lang na matatrabaho o magkaroon ka man lang ng Totoo. kwenta sa mismong komisyon. Yung po Oo. Ma'am, paano kung hindi ka pa na-confirm Oo. after noon? So yan po yung mga kakaharapin ng mga mag-a-appoint. Sa isang banda, Ma'am Malu, napakahirap din ng isang insider. Ibig sabihin, magre-resign kasi siya sa Mm. pwesto. At pag nag-resign, paano kung hindi siya ma-confirm? So paano na po yung Tenure, ano po, mawawala. mawawala po Bahala kahit kung itutuloy niya. tama. Pero ano hong klaseng talent at saka skills ang pwedeng sa tingin ninyo ay value added kung sakali? Kasi tila kailangan nyo ng election lawyer, kailangan ninyo ng perong marunong sa social media, technology, etc. Ano po yung kulang kung talagang may wishlist kayo na would complete the mix of talents in the commission? Alam niyo po, Ma'am Malu, sa bandang huli hindi po walang kwenta ang kakayanan. Walang kwenta yung pinag-aralan, walang kwenta ang karanasan. Sa bandang huli yung pagmamahal na lang sa trabaho at sa bayan. Yun po sa akin palagay, magsisimula ang lahat. Hindi po sa ako'y nagpapakabuhat ng sarili, pero ang importante po Ma'am Malu, yung i-care ka, yung meron kang concern na meron ka kasing obligasyon na ipagpatuloy yung demokrasya ng ating bansa. At pag pumalpak ito, ano na lang yung demokrasyang inaasahan ng mga salinlahi na susunod sa atin. So sa akin pong palagay, kahit na hindi ka ganun marunong sa election law, kahit hindi ka ganun marunong sa usapang eleksyon, pero kung ikaw ay may puso para sa halalan at sa kababayan natin, palagay ko po magsisimula naman ang lahat ng kabutihan tungkol sa magandang demokrasya po natin. Parang tipong sabi nila, may justice dati ako nadinig. Ang sabi niya, problema, pagka yung mga appointees, may iba't ibang klaseng tao, ano? Honest but incompetent, competent but dishonest. Tapos bihira daw yung honest and competent. So kayo dadagdag niyo hardworking. Ano po? May ganun ho bang parang options para ma-check kung sino yung dapat lumahok? Kasi yung dalawang idaragdag kasama ninyo hanggang 2029, magiging commissioner hanggang sa susunod na halalan for president. Ano po? Tama po, alam niyo po, it's a question really of character. Dito po sa Mhm. pamahalaan na kailangan ang titingnan ng lahat ng sambayanan ng kahit na nag-a-appoint ay lagi yung issue ng karakter. Sapagkat kapag ka naman matino at maayos yung namamahala o yung nalalagay ay magiging matuwid din yung kanyang pamamahala. Yun po naniniwala po ako diyan. Sapagkat again, napakahirap po yung responsibilidad, kaba ng bayan at number 2,
kinabukasan ng demokrasya. Ganyan po Okay. yung hinaharap ng mga nasa COMELEC. Okay. Sa ngayon ho ba, sa May 2025 and onward, ano ang biggest challenges ninyo? Sabi nung iba, of course, andyan yung AI at deepfakes. Sabi nung iba, andyan din yung mga pamimili ng boto sa pamamagitan ng mga e-wallet at saka parang fintech. Ano po? Ano ho yung sa tingin ninyo at ano yung plano ninyong gawin para masawata o mabawasan ang negative impact ng social media, AI, deepfakes at ng pamimili ng boto online? Malu, ngayong linggo ito ay sasadyain at susubukan ng COMELEC na maglabas ng guidelines first time patungkol sa social media, sa AI at sa deepfakes at iba pang klaseng technology na ginagamit sa kampanya. Kinakailangan ibalik po natin sa katinoan yung pong campaign. At alam niyo po, sa kasalukuyan na monitor natin, mukhang talagang lalaganap ang paggamit ng AI at makabagong teknolohiya sa kampanya, lalo na't ang gagamitin ay social media. Ang tanong ng marami, kaya ba talaga at pwede bang ma-regulate ng COMELEC ang social media ganung walang batas? Kami po pinapanindigan namin na meron kaming rule-making power at meron naman pong Republic Act 9006, yung Fair Elections Act, na ang sinasabi, hindi lang yung mainstream media ang pwede namin i-regulate, kundi yung mga other forms of media. Hindi po ba ang social media ay other forms of media? And therefore, pwede po namin ma-regulate siya. Kasi po kung hindi namin gagawin, bigla na lang ang isang malumang ahas at isang araw bago mag-eleksyon nagsasalita, ipinangapangampanya ang isang kandidato, boses niya, mukha niya, buka ng bibig kanya, yung pala hindi, sapagkat yung pala ay deepfake. Hindi po ba? Fake nga ba't natin papayagan pagka fake? So para sa akin, absolutely ban yan. Yung social media, kinakailangan ma-regulate natin and therefore, kinakailangan may punishment din kami doon sa non-compliance sa aming regulation. Sana po, matanggap ng mga kababayan natin, mga kandidato, yung ilalabas namin guidelines at kung sa inyong palagay, hindi nararapat at mali, marapat mong question sa Korte Supremo upang masubukan din yung aming kapangyarihan. Okay, yung vote buying po sa pamamagitan ng mga e-wallet. Ay nako, ginawa na po namin ng Barangay NSK basta may proper coordination ng Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas at mga platforms at mayroon ipapatupad pa rin namin yung mga presumption namin. Ako, pag may dalang indelible ink, isang araw bago election, may dalang kalahating milyon, may other election para Pernalia, may mga nakapila sa harapan ng bayan, headquarters. Kaya lahat ng mga presumption na yan, ipagpapatuloy po namin at maniwala kayo, Mamalu. Madami din na naman kaming show cause orders at disqualification at mga hindi ipuproklama ng mga kandidato. Yun hong pamimili ng boto sa iba pang mga services online. Alam niyo po nung nakaraang Barangay NSK, wala po nakapamili sapagkat sa totoo lang, tumulong po sa atin ang iba pang platform at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang issue ng circular. Binababalaan ang mga platform na ito na wag magpapagamit. At the same time, sinabi namin na kapag ang isang tao nagpadala sa 20 tao at the same time sa isang araw, ipipresume namin siyang engaged sa vote buying. Yung po medyo nakapanakot po yun at saka talagang tumanim sa isip ng mga kandidato na baka sila makasuhan ng vote buying. Ang pinaka-importante, the COMELEC is acting. Ano ibig sabihin? Kapag nagsusumbong ang tao tapos sinasabi, hinahanapan, nasa ng picture, nasa ng video, nasa ng counter affidavit, sino magrereklamo? Kapag ganun ang hinihingi mo at ganun kahigpit para lang makapag-file ng kaso. Sa amin, ginawa po namin ng barangay, picture lang, nag-act kami. Video lang, nag-act kami. Wala kaming pakialam kung sino nag-take ng video, anong camera ang ginamit. Basta nag-act kami, we will issue the necessary show cause orders against the candidate. Let him explain. Sa bandang wala, there is due process. And tingnan natin kung paano niya i-depensa ang sarili niya. Gagawa-gawa siya ng ganun pagkatapos hindi niya kayang i-depensa ang sarili niya. So ganyan na lang po natin magiging approach, Mamalu. At sa aking palagay, hindi naman an eye for an eye, but the only way kasi na mapatino natin ang ating halalan ay ipatupad ng maayos at ng tama ang ating mga batas. Okay, ang dami yung trabaho at gustong gawin. Ano po? Kami huy ngayon pa lang nagwi-wish ng pinakamahusay na mangyayari sa halalang darating at sa trabaho ng COMELEC. Maraming salamat po, Chairman George Erwin M. Garcia. Maraming salamat po, Mamalu. Mabuhay po. Mabuhay. Ingat po.